Huwag mo nang ipilit. Minsan ba napapaisip din kayo kung bakit may mga bagay tayo na gustong mangyari or may mga bagay tayo na hinihiling kay Lord like about sa relationship, career, business, and etc. pero hindi niya pa binibigay or hindi niya talaga ibibigay. Yung ginawa mo na yung best mo, binigay mo na yung lahat para makuha yun. Ang dami mo nang sinacrifice, ilang uhog at luha na ang nilabas mo. Tapos lagi ka pang puyat pero hindi pa rin nangyari yung bagay na pinagpipray mo. Ang tanong, ayan ba yung will ng Lord sa buhay mo par? May mga bagay or pangyayari sa future na si Lord lang ang nakakaalam or nakakakita. In short, alam niya kung anong mangyayari kapag binigay niya or hindi niya inalaw yung mga bagay na pinagpipray natin. Alam niya rin kung hindi ka pa handa and alam niya rin kung yung hinihiling ba natin is ikakapahamak or ikakasama natin. Si Lord kasi parang magulang yan eh. Syempre bilang magulang hindi mo hahayaan na mapahamak yung anak mo, 'di ba? O lalo na sa mga magulang na nanonood diyan, malamang alam na alam niyo to. Let's say for example, meron kang anak na 3 to 4 years old tapos nagsabi siya or nangulit siya sa'yo na gusto niyang maglaro ng kutsilyo at lighter. So syempre ikaw bilang magulang hindi mo ibibigay yun kahit umiyak pa yung anak mo kasi alam mong ikakapahamak niya yun. Syempre ganon din si Lord. I know it sounds cliche, malamang paulit-ulit nyo na rin naririnig to sa mga tao na para may plano si Lord sa buhay mo, okay lang yan. Para may plano si Lord sa buhay mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Paulit-ulit nyo siyang naririnig sa mga tao kasi totoo namang may plano si Lord sa buhay mo par. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So may magandang plano talaga si Lord sa buhay natin. Alam mo kung bakit madalas na hindi magawa ng Lord yung plano niya sa buhay natin? Kasi matigas yung ulo natin par, may sarili tayong plano. Nagbe-base lang tayo sa sarili nating kakayahan. Tapos kapag nagkamali tayo, bumagsak tayo, isisisi natin lahat sa Lord, 'di ba? Tandaan nyo palagi par na God's rejection is God's protection. Kapag hindi pa binibigay ng Lord or hindi talaga ibibigay ng Lord, ibig sabihin lang nun iniingatan ka niya par. Kaya wag mo nang ipilit, okay? Surrender mo na lahat sa Kanya. Love you!